Hello, hello, Ayan na. Iyan na nga. So, nandito tayo ngayon sa Anjo World at ang tawag nila dito ay Anjo Eye. Ferris wheel, Chubibo. Dito natin gagawin yung third episode ng ating podcast na Iyan na nga. Nine minutes to. 9 minutes yung itatagal natin dun sa pag-ikot nitong Chubibo. Dun sa 9 minutes na yun, we'll talk about ayan, sorry, kaya lang naman, dire-diretso lang yan. Dito sa 9 minutes na to, we'll talk about a topic, gaya nung promise ko nung nakaraan. Ang chika natin dito will be anything about under the sun. Anything under the sun dito sa podcast na to. And this episode, tinape ko dito or ni-record ko dito sa Cebu while working. And then tapos naman na kami ng work namin. So finiture namin itong Anjo World. Ito ang pinakamalaking theme park dito sa Visayas. And perfect siya for your family, for yourself, and for friends. Yeah. So having said that, friends, we'll talk about friends. Kasi this past few days, medyo mabigat yung topic ng pakikipagkaibigan sa buhay ko nitong nakaraang linggo. Primarily because madaming pinarealize sa akin on picking, gaining, and losing friends. Yan. So, picking friends. Well, ako, primarily, sabi nila, super friendly kong tao. At yung mga malalapit sa akin can attest to that. Na ang daming kong friends. Anywhere, kahit saan, para daw akong kabuti, na parang pag pinapunta mo ako kung saan man, meron akong magiging friends. Ayan. Kahit nga dito sa Cebu, may mga friends na ako. Anyway. Tapos yung iba, naiinis sila sa akin kapag kunyari lalakad kami sa hallway, sa work. Nung high school, kung lalakad sa hallway, ang dami kong stopovers. Tapos nag-carry over yan hanggang nung nag-college ako. Pagka pumunta ako sa isang building, sa ibang college or sa ibang school, lagi akong matagal sa daan kasi may nakasulubong ako nakakilala ko. Yung anchika nila, pwede daw akong kumandidato sa sobra kong daming friends. Gano'n naman. Tapos hanggang ngayon, dito sa trabaho ko sa TV5, kahit saan ako mapunta, ayan, super beso-beso, super chika-chika, ayan. Ang dami kong friends, pero yeah, habang tumatanda ako, nare-realize ko na totoo yung sinasabi nila na it's always about the quality and not the quantity. Marami kong friends, pero iilan lang sa kanila yung talagang nakakaintindi sa akin, yung talagang super na nakakapagsalita ng tawag dito, ng mataray pero hindi nakaka-offend, yung mga ganon. Yung mga ganon. Kasi marami ako actually mga friends na sa sobrang close namin, yan, na disrespect na ako, yan, na may mga
kaibigan ako na akala ko na nagigets nila kung saan ako nanggagaling. Okay, naputol kanina. Andito pa rin tayo sa sa Chubibo, 'di ba? Habang nasa ere kami, nasa taas kami. Anyway, kanina nga as I was talking, marami akong friends na parang sa sobrang siguro tingin nila close na sila sa akin, nadi-disrespect na nila ako, mga ganun. And more often than not, pinapalampas ko na lang kasi ayoko ng gulo. Kahit na minsan lagi akong galit. Pero syempre, ang mantra ko naman lagi is always na kapag nasabi ko na yung nasabi ko, tapos na ako. Okay, go na yan. Tama na. Hindi ako yung makikipag-away pa. Ganyan ang chika. Ayan. About that, na-realize ko rin na isa sa mga bagay na talagang hindi mo makakontrol ay kung paano magre-react sa'yo yung mga tao sa paligid mo. I mean, whether sabihan mo sila ng maganda, ng masama, it's always up to them kung ano yung magiging reaction nila. At you have to be always ready sa mga ganong bagay. Siguro wag akong masyadong mag-expect ng malaki sa kanila. Lalo na kung ang gusto ko ay maiintindihan ba nila ako o hindi. Siguro ganoon din sa inyo. This is my realization. Sa akin lang din naman yun. Ayan, pababa na kami. So habang pababa tayo, gusto ko lang ding i-mention how some of our friends o some of those friends na nagiging pati ng buhay natin ay hindi lang basta nagiging friends. Sometimes, itong mga kaibigan mo na ito, nagiging bahagi sila ng buhay mo for a bigger purpose. Ito yung mga akala mo strangers lang sa umpisa, pero minsan, mas pamilya mo pa sila kaysa sa pamilya mo. Well, close pa rin naman ako sa family ko, don't get me wrong. Pero minsan, yung mga ganun talaga na mga friends na kung akalain mo yun na sobrang hindi kayo magkakilala, tapos bigla na lang kayong pinagsama, and then nag-click, and then ayun na. Parang para na kayong pinagbiyak na bunga, ganun. Para na kayong magkapatid. Ganun. So, ganun yung isang kaibigan sa GMA, si Ate Trick. So this episode is actually to just honor her. Si Ate Trick ay naging malapit sa akin dahil nakatrabaho ko siya sa GMA, editor siya doon. At marami kaming mga pinagsamahan. Hindi naman ganun katagal yung stint ko sa GMA, like decades, ganun. Pero good half of my career na nanggaling. So, almost 5 years kasi ako din. So, almost 5 years kasama ko siya. Later, kwento ko pa kung paano kami napalapit. At kung bakit para sa kanya tong episode na to. For now kasi, bababa na tayo ng Chubibo. O, di ba? Nakapag kalahati tayong episode for that. Later! O, diba? Okay. Anyway, ayan. Ituloy na natin yung usapan natin kanina. So, from Anjo World sa Anjo Eye, ayan, nandito naman tayo ngayon sa Pick Up Coffee dito sa Ramos Street. Dito pa rin sa Cebu. So, yeah. Kanina, nabanggit ko nga si Ate Trek. Yeah.
And yes, si Ate Trick ay isa sa mga naging kaibigan ko. Naging super best friend, ganyan. Super best friend to the point na nung kinasal ang ate ko, Ate Trick, naging man of honor niya ako. Kalain mo yun. Usually, di ba, maid of honor. Pero ako, man of honor, ang paandar niya sa akin. Ako yung isa sa mga tumulong sa kasal niya. Nag-uus pa ng reception, major ayos-ayos ng gown niya, ganon. Actually, sa sobrang love ko sa kanya, ako na bumili ng wedding gown niya. Hindi naman, parang siguro portion of it. Pero yeah. So, isa si Ate Trick sa mga masasabi ko na mga naging kaibigan ko na sobrang napalapit sa akin. I remember the days nung nasa GMA ako. Hindi madali yung naging buhay ko yung nasa GMA ako. Primarily because I am so insecure of myself. Insecure in terms of career kasi nung college, akala ko ang galing-galing ko. And then nung nag-work na ako, tapos sa GMA pa, tapos ayan na, mga nakakasama ko, mga taga-UP, PUP, ganyan, Ateneo. Hala, na-insecure na ako. Tapos parang may mga parts pa nung stay ko dun sa GMA na parang hindi ko alam kung I was meant for that. I was meant for writing, for TV. But nung college kasi, naging pangarap ko yun na maging part ng isang production. And nung una nga, ang gusto ko lang maging researcher lang. Hindi naman sa nilalang lang yung mga researcher. Napakahirap din ng trabaho nila. Pero kasi before, yun lang yung gusto ko. Then, hinire ako ng GMA as a writer-producer. And then, yun. From there, doon nag-start yung career ko sa TV. Pero yun nga, like what I said, mahirap siya. Kasi parang yung mga first few months ko, lagi akong may sabit. Tapos yung mga parts pa na parang nagsisisi na yung mga boss ko dahil na kasama nila ako. May mga ganong part. Anyway, so si Ate Trick yung isa sa mga naging takbuhan ko pag may problema ako. Sila ni Ate Noemi. Si Ate Trick, kataray siya. Akala ko nga hindi kayo magkakasundo eh. Alam mo yung, hindi ko alam kung napanood yung viral meme years back ng isang bata na chubby girl na nagagalit siya na bakit siya pinagagalitan na, oh bakit? Sungit? Bakit? Ganun na ganun yung kanyang description. Masungit pero cute. Tsaka maganda. Anyway. Pero ano lang naman siya, taray-tarayan lang. Pero sobrang soft niya. Sobrang caring. To the point na, minsan, kumusta ka na? Ganyan. Kaya pa ba? Mga ganun siya. Kaya mo yan, be. Naniniwala ko sa'yo. Trust him. Yun. Alam niyo yung kasabihan na pag sinabi na kailangan mo lang ng isang taong maniniwala sa'yo para magpatuloy at magpapatuloy ka. Yun, pinatunayan niyo yun sa akin. Nung nag-start, nagkakilala, simula nung nagkakilala kung naging malapit kami, syempre nagkapalagayan kami ng loob, ano yung mga pangarap ko, ano yung pangarap niya. Nakakwento niya rin sa akin yung pangarap niya. Pangarap niya noon, magkaroon ng isang masaya pero
simpleng pamilya. Tapos, natandaan ko pa noon, nag-heart to heart to kami. Iyakan kami kapag sinishare niya na, ano ba, mapakasalan ba ako ni JV? Hindi niya alam kung mapakasalan siya ni Kuya JV. Pero alam ko na mapakasalan siya kasi nakasupport mo sa Kuya JV, seryoso na siya. Tapos, ayun. Eventually, nag-propose sa kanya. Sige, ayun, nagplano na silang kasal. Ayan, sobrang excited. Tapos gusto niya magkaroon ng anak. And then, yun. Umalis man ako sa GMA, naging constant pa rin yung pag-uusap namin. Hanggang sa, ayun, shinare niya sa amin. Last year na buntis siya. Tapos naganda na siyang kaanak. Ayun, nanganak naman siya. But suddenly, this week, ayun, kinuha na siya ni Lord. Maaga siyang namaalam sa amin. Sabi ko hindi ako magiging emotional dito sa podcast na to. Hindi ako magiging emotional. Subukan natin. Pero yes. Wala, biglaan lang yung nangyari. Nagulat na lang kami. Nagtatrabaho ko nung Thursday, madaling araw. Biglang nag-chat sa amin si Ate Ai. Tumawag daw sa kanya si Kuya JV. Tapos, ayun. Wala na daw si Ate Tri. Hindi ko na siguro i-detalye kung paano at ano nangyari. Pero, nagkagulatan kami. Nagulat na lang kami na, ano nangyari ganon? Kasi, the night before that, nagchat-chat pa kami. Pinagbawalan daw kasi siya ng doktor na kumain ng mga fast food. Tapos, sabi niya, naku, mga paborito ko yun. Hindi ko na gusto, hindi na ako makakain ng mga fast food, ng mga processed food. Biniro ko pa siya. Naku, sayang naman. Ililibre pa naman kita ng Jollibee. Tapos ayun. Biglang in-announce sa amin na wala na siya. Ayun. Nabigla kaming lahat kasi wala. Parang ang saya pa namin ng mga nakaraang araw. And then, syempre, madami pa kami pinaplano, gano'n. Aming mga gala and stuff. Nakakalungkot lang. Pero siguro ganun talaga yung buhay. Unexpected. Hindi mo inaasahan yung mga mangyayari. So, kailangan lagi kang ready. Pero ang tanong ko naman, sino bang nagiging ready sa mga ganong instances na may mga taong mahal mo na bigla na lang nagpapaalam? Sobrang lungkot. Sobrang nakakabaliw na ewan na hanggang ngayon, ilang araw na simula nung nalaman namin na nawala na siya. Ano pa rin ako, tigalgal pa rin ako. Kagaya nung iba ko pang mga kaibigan na malapit kay ate. Well, nung mga nakaraang araw, sobra yung iyak ko na ano. Kasi, etong sa Ate Trick, siya yung madalas ko nakaka-heart to heart talk about my mga love life, mga gano'n. Sabi ko, feeling ko hindi na ako makakahanap ng love life. So magiging masaya na lang ako na maging ninong ng kanyang mga magiging anak. Saka mag-aalaga ko ng mga pamangkin ko. Tapos one time, yung in-person namin
na pag-usapan to. Siguro 2024. O, di ba? Hindi kami kita nung buong 2025. Pag-usapan namin na sabi niya, wag daw akong mag-alala kasi pagagawa niya daw ako ng kwarto sa bahay niya para hindi daw ako mag-isang tatanda. Anyway. Ayun. And, yeah. Ang hirap mawala ng kaibigan. Lalo na sa ganung paraan. Maraming paraan eh. May intindihan ko pa siguro kung nagkaaway, ganun. Kasi at least, alam mo na kung nagkaaway kayo, alam mo, buhay pa rin siya. May chance pa rin na maging magkasundo kayo. Ganun. Yung break up ng friendship, okay lang siguro yun. Pero yung ganun, na bigla na lang siyang mawawala. Tapos, as in, wala na siya. Wala ka ng chance makausap siya ulit. Makasama, makakwentuhan, makabonding, makapag-rant. Madalas kasi sa kanya ako nagrarant eh. Ayun. Nakakalungkot. Ayun. Pero, if there's one thing pa na isa pang realization na gusto kong ibahagi ay ang ikli ng buhay. Sobrang ikli ng buhay. Hindi mo na mamalayan. May mga mahal ka sa buhay na bigla na lang mawawala. Tapos wala ka ng chance ulit na makausap sila. So hanggat maaari, sulitin natin yung bawat panahon na ma-express natin yung pagmamahal natin sa kanila. Sa mga kamag-anak natin, sa pamilya natin, sa mga malalapit sa atin, sa mga kaibigan natin. Lalo-lalo na dun sa mga tao na laging handang sumuporta sa'yo, na laging nandyan sa'yo. Yun. Sobrang ikli ng buhay para sayangin natin sa galit, sayangin natin sa puot, sa inis. Mahirap yun, actually. Easier said than done. Pero, yes, hanggat maaari, sulitin natin yung bawat moment natin. Just spreading love, just spreading kindness, just appreciating each other. Kahit na sobrang hirap, just appreciate each other. Just appreciate everyone. Lahat ng mga nasa paligid mo, kahit nga hindi mo kilala. Just appreciate them kasi hindi mo alam kung anong magiging effect nun sa buong araw niya o sa kanyang lifetime. Kaya nung a day after nung nalaman ko yun, tapos napag-isip-isip ko tong mga realization na to, pinag-message ko lahat ng best friend ko. Kaya, wag kayong magtaka sa mga best friends ko kung minessage ko kayo isa-isa. Ayan. Totoo yun, sa high school friends ko, ayan, sila AJ, sa mga kawork ko, college bestie ko, ayan, si Eloisa. Kahit na hindi tayo masyadong nag-uusap ngayon dahil may kanya-kanya tayong buhay because, yes, still have life on our own. Diba? Kahit na hindi tayo masyadong nagkikita, mahal ko kayo. I love you all. Yun na naman. And para naman kay Kuya JV at sa anak ni Ate Trick na si Kael, we got you. Nandito lang kami. And we'll make sure na, lalo na kay Baby Kael, na ipapaalala namin sa inyo yung kabutihan ni Ate Trick. Yun lang. From Cebu, with love. Iyan na nga.